morning. Our guests are the following. We have from CICC, si Sir Alex Ramos po. And representing the Philippine Maritime Council, we have USEC and former Navy Admiral Alexander Lopez. And from the TUCP, we have Mr. Carlos Oñate, spokesman po ng TUCP. So, umpisahan po muna natin sa TUCP, then punta po tayo ng CIC, at ang pinakahuli po natin yung usapin ng sa Philippine Maritime Council. So, bigyan natin ng pagkakataon po si Mr. Oñate para sa kanyang paunang pananalita. Ay, magandang umaga po ulit sa ating lahat. No? Salamat sa oportunidad na binigay sa Trade Union Congress of the Philippines. No? Alam naman natin na yung pinakamainit na issue sa ngayon ay yung mataas na presyo at mababang sweldo. No? Ang TUCP nananatiling nangunguna dun sa legislated wage increase. Sa katunayan, meron kaming kasalukuyang signature drive upang magpanawagan sa House of Representatives lalo sapagkat last week na ng session next week na agaran ng mag-hearing yung Committee on Labor at pagbotohan itong dagdag sahod na 150 pesos sapagkat yung mga ibinigay no, sa NCR, Region 4A at sa Region 7, lahat ay barya-barya kumpara dun sa hinihingi ng mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya na 150 pesos. Nagpapasalamat din kami na narito kami dahil nandito rin yung usapin ng cybercrime at ng mga deepfakes. No? Una yung cybercrime, karamihan ng mga manggagawang Pilipino, mababa na nga yung sahod nila, yun pa yung nawawaldas dahil dun sa mga nanloloko sa kanila, sa mga online scams at sa mga too good to be true na job posting. No, sila yung nabibiktima, sabi may trabaho sa ganitong bansa, yun pala, magagamit sila doon ng mga hack ng mga computers ng kusino man. At sa darating na halalan, kasi October 1 to 8, no, ang TUCP ay meron ding TUCP party list at kami ay nagre-remind sa lahat, no, especially sa ating mga government agencies, na paigtingin yung laban kontra sa deepfake, fake news, kasi pinufuel nito yung walang katapusang personal na bangayan, na walang basehan, no? Nagkakasiraan, imbis na mag-focus tayo doon sa tunay na issue na dinadalang advokasya kagaya ng kami na nasa labor sector. Kung kaya't nananawagan kami talaga na whole of society approach. No? Magtulungan tayo, CICC, DICT, pati COMELEC na naglabas na ng guidelines sa paggamit ng AI at deepfake. At isama kami, no? TUCP at yung iba pa natin kasama sa civil society nang sa gayon ay mas masupil natin itong disinformation at misinformation na naganap sa atin. Sapagkat ang tunay na panganib noon ay hindi yung maniniwala sa maling impormasyon yung ating mga kababayan, kundi yung wala na silang paniniwalaan kasi hindi na nila alam kung ano ang mali sa tama, hindi na nila alam kung ano yung totoo sa hindi totoo. No? Nawawala yung tiwala na siyang sandigan ng ating lipunan, na siyang sandigan ng ating halalan. Maraming salamat. Mr. Oñate, puntahan natin yung very recently, gaya ng sinabi mo kanina, nagpalabas yung Regional Tripartite Board sa 4A sa Calabarzon at saka sa Region 7 sa Central Visayas ng wage adjustments. Tinatigurize natin sa kanina bilang barya. But from your vantage point, ano ba yung tinitignan sana natin na makatarungan para sa mga gagawa sa mga lugar na yun? Ang naging panawagan na ng labor sector, no, across the nation, across lahat ng labor groups, ay yung dagdag sahod ng 150 pataas. No? Yun yung sinasabi namin makatarungan at kinakailangang kagyat na dagdag sahod sa ating mga manggagawa at hindi ito makakasakit dun sa ating mga namumuhunan at pati dun sa mga nananakot na ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Labor and Employment kontra dun sa legislated wage increase. Kung makikita nyo, yung binigay sa Central Visayas, around 30 to 40 pesos, yung sa Calabarzon, umabot nga ng 75, pero tinapyas pa yun sa kalahati, sinapchap pa. At ito ay na-overtake na kasi 35 years na tayo nagre-regional wage board, ganito kabababa yung binibigay ng ating mga wage board. At walang paliwanag kung paano na-arrive yung binigay nilang increase.
40 pesos yan o 50 pesos, walang paliwanag kung bakit 50, bakit hindi 60, bakit hindi 150. At huwag natin kakalimutan yung nakalagay sa ating saligang batas na living wage. Yun ay tinakda na karapatan ng bawat manggagawa at kanilang pamilya sapagkat ito ay susi din dun sa productivity ng ating mga manggagawa. Kung mababa sahod nila, maapektuhan yung productivity ng ating mga manggagawa, maapektuhan din yung profit ng ating mga enterprises. Last February, binigyan ng Dosignal ng Senado yung 100 peso across the board na increase. But nabinbin ito sa Kamara until today. So, merong kinatawa ng PUCP sa Kamara. Gusto lang natin malaman, Mr. Oñate, kung ano yung susunod ninyong hakbang, may pag-asa ba ito under the present Congress na talakayin. Lalo na at nakabinbin na yung recess sa Kongreso. No less than si Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na yung bill ay hindi papatay. Ganun din yung sinabi ni Committee on Labor Chairman Congressman Fidel Nograles na hindi papatay yung bill. In fact, nakatatlong hearing na kami sa Committee on Labor and Employment. Sunod-sunod yan. Ang pinapanawagan lang namin ngayon, ipatawag na yung pang-apat na hearing upang finally pagbotohan na itong 150 pesos legislated wage increase ng TUCP. Naniniwala kaming nasabi na yung lahat doon sa tatlong hearings at malinaw na kung kaya ng Senado makapagpasa ng 100, mas lalong kaya dapat ng House of Representatives bilang House of the People na makapagtaas ng hindi bababa sa 150 pesos ng, para sa ating mga manggagawang Pilipino. Hindi lamang yung minimum wage earners, pero across the board ito at across the nation. Yung mga magagawa sa pamahalaan, nakita natin tuloy-tuloy yung pagpapatupad ng salary standardization law. As a matter of fact, since the presidency of the late Noynoy Aquino, until the time ng nakarang administrasyon, halos kada administrasyon may pag-angat dun sa sweldo ng mga magagawa sa pamahalaan. Kung ito, halos depinido. Kung ikukumpara dun sa mga magagawa ng private sector, gaano kalaki yung diferensya sa pagkataya ng TUCP? Opo, napakalaki nung diferensya, no? Kasi sa ating salary standardization law, no, kagaya ng nabanggit, no, sure na merong batas na naririyan, 4 tranches, no, nasa percentage increase yung taas sahod no, sa ating mga manggagawa sa pampublikong sektor. Ngunit yun doon sa ating pribadong sektor ng mga manggagawa, talagang ang default ay dyan ay collective bargaining agreement. Ngunit sa isang bansa na napaka-konti ng pumilisado ng manggagawa, napaka-konti ng may collective bargaining agreement, especially dahil dyan sa pandemya ng ENDO na hindi natin nawakasan successfully dun sa previous administration, talagang pumupunta ang mga manggagawa ngayon sa pribadong sektor dun sa mga regional wage board. In fact, meron tayong 4 na milyong minimum wage earners na magmamakaawa dun sa ating regional wage board taon-taon para manghingi ng increase. Sa kasamaang palad, hindi lamang dahil mababa sa Bangsamoro, Mindanao, mataas ng kaunti sa NCR, lahat ng minimum wages sa 17 regions na meron tayo ay mas mababa dun sa poverty threshold na itinakda mismo ng pamahalaan. Naririnig natin yung 64 pesos na food poverty threshold. Ang poverty threshold na hindi lamang pang pagkain ay nasa around 100 pesos. Lahat ng minimum wages on a monthly basis ng 17 regions mas mababa pa doon sa poverty threshold. Napakababa na nga, hindi na realistic na itinakda ng pamahalaan. So ganon katindi yung kinakarap ng ating mga manggagawa. Sinabi namin dun sa pagpasa ng salary standardization increase para sa ating public sector workers, dapat tapatan ito doon sa ating pribadong sektor. Dapat walang may iwan dito sa sinasabi bagong Pilipinas, lalo na yung ating mga manggagawang Pilipino. Bago natin puntahan yung usapin ng ENDO, sa kasaysayan lagi nang tinututulan ng mga employers yung legislated wage increase. Dahil ayon sa kanila, lalo lang ito magpapalala dyan sa unemployment at para sa kanila inflationary ito.
from the TUCP's vantage point, paano natin ito marireconcile at present? Lalo na nakikita natin na gaya ng sinabi mo, yung crisis doon sa usapin ng sweldo sa pribadong sektor ay napag-iwanan na ng mga magagawa sa gobyerno. Ang lahat ng desisyon, especially kung mag-i-impact sa Filipino public, ay dapat nakabase sa datos. For the longest time na sinasabi ng ating mga kaibigan sa employers na magsasara, magkakawalaan ng trabaho, every year naglalagay na merong increase, pero wala naman tayong nakitang malawakang inflation, malawakang unemployment. In fact, dun sa 3 hearings, pati sa hearing sa Regional Wage Board, pinakita namin ng pag-aaral, hindi lamang ng TUCP, kundi pati Ibon Foundation, Ateneo, UP School of Labor, na nagpapakita hindi otomatikong dahil nagtaas ng sahod ay magkakasaraan ng ating mga negosyo. In fact, dahil nagtaas ka ng sahod, tataas yung productivity ng ating mga manggagawa, tataas yung profit ng ating mga enterprises. At yung ibibigay naman natin dagdag sahod na 150, hindi naman natin tatago lang yun sa ilalim ng kama, ipanggagastos rin yun ng ating mga manggagawa na siyang magpapasigla ng ating ekonomiya. Kaya pinapanawagan namin dun sa ating mga kaibigan sa employers after 35 years na gusto-gusto nila yung Regional Wage Board kasi dihado ang manggagawa doon pag nagkampihan na yung government stakeholder na dalawa at yung employer representative na dalawa, talo na yung dalawang labor, magdi-dissent na lang. Kaya panawagan namin, after 35 years ng same old script na yon, dapat pumunta rin sila sa lamesa at pag-usapan na namin paano reformahin itong wage setting at paano ipasa itong 150 pesos. Kung kinakailangan nila ng wage subsidy provision dun sa aming panukalang batas, meron din wage subsidy doon. Kung kinakailangan nila ng assistance, yun ay parating nila. Pero hindi nila pwedeng lalo idahilan na magsasara sila at sapagkat yung kinakarap ng ating mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya ay arawan yun. Kung anong kakainin nila, karamihan sa kasamang palad ay isang kahit isang tupa. So ganun ka-importante na yung employers ay magbago ng kanilang pananaw at mas maging komprehensibo para dito sa usapin ng sahod. Puntahan natin yung usapin ng ENDO. Hindi naging matagumpay bagaman ulit-ulit na nangako yung dating rehimen para dun sa pagputol dun sa usapin ng ENDO. Pero hanggang ngayon, nagpapatuloy ito. Anong mga itinutulak natin na measures sa Kamara o sa Senado para maputol na itong sitwasyon na ito, number 1. At number 2, kung ENDO rin lang ang pag-uusapan, nakita naman natin na siguro yung promotor ng pagpapalaganap ng ENDO, nandiyan yung pamahalaan, lalo na sa mga local government units at sa national agencies, talamak dyan yung usapin ng job order at contractualisasyon. So, paano tinututukan ito ng TUCP at ang kung babalikan natin, yung 17th Congress, naipasa ng both houses of Congress yung Security of Tenure Bill na wawakas sa ENDO dahil pangako yun ng ating dating Pangulong Duterte. Ngunit, hindi niya pinirmahan at binito pa yung panukalang batas na yun. Si Pangulong Marcos, nung kandidato pa siya, ay diriwang siya ng Labor Day dun sa TUCP. At ang kanyang pangako doon ay titignan niya yung veto message ng Pangulo upang i-revisit yung Security of Tenure Law. Sa kasalukuyan, pinay ulit sa 19th Congress ng TUCP yung Security of Tenure Bill. Sa Senado rin, nandun din yung Security of Tenure Bill, lalo na yung champion ng pagbabakas sa ENDO, si Senator Joel Villanueva, ay siyang Committee on Labor Chairman. So, in-expect namin na magkaroon na rin ng hearing sa Senado at simulan na rin sa House of Representatives itong usapin ng ENDO dahil ito yung pangunahing hindrance dun sa ating mga manggagawa para sila ay mag-organisa para makapag-collective bargaining sila ng mas mataas na sahod. Totoo na sa kasamang palad, ang pamahalaan ng pinakamalaking nagko-contract out ng labor sa pamamagitan ng job order at contract of service, almost 700,000, nearly 1 million nung 2 million government employees natin ang sa kasamang palad contractual. Kung kaya't ang may panukalang batas ng TUCP na nais din namin marinig din ng marami nating nagtatrabaho sa ahensya sa pamahalaan, yung ating civil service equivalency.
Doon, kung ikaw ay nakapagtrabaho ng at least 3 years at satisfactory service, inalo yung ating mga job orders at contract of service, sila ay hindi na dapat mag-take ng civil service exam at sila ay dapat mabigyan ng plantilla position. Sapagkat sabi namin, sabi ng saligang batas, merit and fitness. Ano ka bang ebidensya ng merit and fitness kung siya ay nagtatrabaho na ng taon-taon at dekada-dekada doon sa ating pamahalaan, no? At again, sinasabi nga natin, walk the talk, lead by example. Ang pamahalaan ang dapat manguna sa usapin ito at nananawagan na rin kami sa Department of Labor and Employment na i-revisit na yung department order na siyang nagre-regulate sa ENZO sapagkat kagaya alam natin lahat kung paano patuloy na lumaganap even na may department order na nagre-regulate against contractualization. Sige po, mamaya balikan natin si Ginoong Oñate. At this point, we'd like to recognize kinatawan po ng CICC, si Mr. Alex Ramos para sa kanyang paunang pananalita. Good morning. Well, ang CICC, isang ahensya ng ating gobyerno na nag-aaral at nag-coordinate ng mga strategiya para mabawasan o masugpo ang mga iba't ibang klaseng mga online crimes na na-experience natin. So, unahin natin yung issue ng scam, di ba? So, umpisa natin 2022. Alam ko, madalas pag-usapan yung SIM card registration. Yung SIM card registration, kung unang ginawa yun, ang problema natin, lalong-lalo sa gobyerno, wala ho tayo nahahabol. Hindi natin sino ang pananagutin, lalo na sa mga prepaid stacks ang nagaling sa prepaid sales. Zero ho ang capability ng ating pamahalaan. Kaya ipinasa ang SIM card registration para paalalahanan unang-una lahat ng users. Meron tayong accountability pag tayo ay gumamit ng technology tulad ng cellphone na SIM card. Tayo ay mananagot dito. Okay? Ibig sabihin, pang-personal ang gamit nito. Pag ito ay nagamit sa maling paraan, meron ho tayo accountability. So, pwede kang ma-record na kung sino nagmamay-ari ng numero niyo o sino ang gumagamit sa tamang oras at araw ng particular number. Kaya, matapos natin maipasa ito, ang ating mga kapulisan, ang different law enforcement bodies, ang different government agencies, pag may problema at nangyari yan using your cellphone, meron tayo tinitingnan na datos kung sino ba itong taong ito behind this particular scam. Okay. Yun ang unang issue, no? So, that is passing through the SMS servers. So, nababasa niyo naman sa balita, ang nahuhuli natin ay daan-daan, in fact, libo katao na ang ating nahuli sa iba't ibang klaseng sitwasyon. Nagbebenta ng mga SIM card na pre-registered, mga namimili ng accounts para gamitin sa kalokohan, yung scam hubs, ito yung mga pogo centers natin. Kaya, ang dami na ho natin nahuli. Yun ho, titingnan natin na ang positive effect, meron tayong nahuli. Okay? Pangalawa, dahil ito ho ay part ng technology, yung tinatawag tayong convergence of technology, ang mga kriminal, nag-aaral din. Okay? Tinitingnan nila paano nila mahanapan ng butas ang kanilang mga pananagutan. So, nag-evolve na. Ang hinaharap natin ay hindi na simpleng text message na nanggagaling sa isang cellphone. Doon sa mga recent na mga usapin, okay? Yan ay hinanapan natin ng explanation. In fact, just this week, there was an Interpol conference. 44 head of country delegates were here.
Iisa ang panawagan nila. Paano ba natin lalabanan ang mabilis na pagpalit ng eskema nitong mga kriminal? Okay? So sa SIM card, yung mga text messages, hindi na ho nanggagaling sa SIM server yan. Hindi ho nanggagaling sa cellphone yung messages na natatanggap natin. Bakit? Dahil meron tayong convergence of technologies. Ang hirap nga kaintindihin ng ating mga kababayan na medyo hindi nakaintindihan ng technology. Ang convergence of technologies, ibig sabihin, maraming paraan para magpadala ng mensahe, whether legitimate o hindi. Ang nakikita natin, ang karamihan sa scam messages na tatanggap ng ating cellphone ay hindi ho nanggagaling sa text, sa SMS server. Ito ho ay nanggagaling sa ibang type of communication. Ito yung mga social media platforms kung saan kayo pwede magtago, mag-invento ng pangalan nyo kung sino kayo, at yan ho ay tinatanggap ng ating mga cellphones. 90% of scams nangyayari dito sa cellphone. Okay. Ngayon, bakit nangyayari yan? Simple lang ho. Tumitingin tayo sa napakalayong solusyon. Hinahanap natin, sino ba may kapabayaan? Ang importante dito, dahil ang cellphone ay personal na gamit, tayo ang nananagot sa paggamit niyan. Okay? Ngayon, meron tayong mga pinag-uusapan, kulang mga cybersecurity expert, kulang ng mga privacy officer. Iyan ho, pwede natin pag-aralan. Privacy, basic information. Paano nyo pangangalagaan ng basic information nyo? Kung kayo ay gagamit nito ng cellphone nyo, meron ho mga privacy settings. Pag kayo ay nag-enroll na kung saan-saan, na nakikita nyo libre, madaling matrack tayo. Pag nakakita tayo ng libre, akala natin safe na agad. Yung pala ay mga paraan ng panggagancho. Tayo ho ay may privacy setting sa ating cellphone, sa ating mga social media accounts. Doon sa mga naimbestigahan namin, karamihan, if not almost all victims, kasi ang privacy settings sila either naka-off o naka-public. So anong ibig sabihin mo? Ibig sabihin nun, ang pangalan nyo, address nyo, email address nyo, yung mga transaksyon mo nakikita ng ibang tao. Kahit hindi nyo kaibigan, mahilig pa naman tayo magparamihan ng friends. Diba? Sa social media, mas maraming friends, mas maganda. Not knowing sino doon ang mga walang hiya, sino doon ang mga peke. Okay? Mga assumed identity ang tawagin. Doon ho tayo mag-ingat. Kaya, importante, paalala po natin, ang privacy settings, inyong i-on. May issue tayo. Paano nakukuha personal information ko? Paano nga ba? Panahon ng pandemya, doon ho nag-umpisa lahat yun. Okay? Kasi bago ng pandemya, meron tayong nakakalat ng mga tao na nagsusulisit ng mga information, nagpapa-raffle, and so on and so forth. Ito ay tinatawag natin nag-white listing sila. Kaso, nung pandemya, lahat tayo ay nakakulong sa ating mga pamamahan, mga bahay. Kailangan natin mag-survive. Ano ang naging una nating nasa isip? Kailangan makapamili tayo ng mga gamit, mga pagkain, makapag-transact, makapagtrabaho, everything is online. Due to survival, nakakalimutan na, bahala na ang security. Saka na dapat yung kalab ng mura muna ang attendant natin kasi kailangan tayong kumain. Kailangan tayong masurvive natin ang pandemya. Because of this, 100% sure, ako na ho nagsasabi, dahil ako ho ay naging biktima na rin, ang personal information natin during that time ay na-harvest na. Dahil sa atin din, dahil sa kapabayaan din natin. Dahil tayo, hindi lang po tayo, ang buong mundo ay hindi handa dun sa pandemya. Ang inuna natin ay survival.
Nagkataon lang after, towards the end ng ating pandemya, doon natin nakita na marami palang pwede mag-take advantage. Okay? So, dito ho natin, humahabol ho tayo sa pag-secure ng ating mga personal information. Dito ho tayo mahabol paano natin pangangalagaan ating mga negosyo, ang pera natin. Nandyan tayo sa stage hanggang ngayon. Pero ang gobyerno ho ay hindi ho tumitigil sa paghanap ng mga solusyon. At hindi ho tayo nag-iisa. Tayo ho ay, this is a global pandemic, itong issue na ito ng mga scams. No? And we are addressing it to the best of our ability using all available technologies. Ngayon, bakit ang hirap humabol? Because there is what you call artificial intelligence. Okay. Isang tabi mo ang artificial intelligence, ano ba ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Tayo ho may mahilig sa automatic, instant, lahat ho na mabilis. Yun ho ay maganda dahil nag-i-increase ng productivity. Ang AI ho ay parang gano'n, automation lang. Yung mga manual natin ginagawa o yung mga basic na automatic natin ginagawa, mas lalo natin pinalalakas at pinabibilis. At dahil sa technology na yan, which is still unregulated sa Pilipinas, tayo ho ay nakaka-experience ng surge of traffic, ng kung ano-ano, whether legal or illegal na online content. Yan ho ang ginagamit ngayon ng mga kriminal din, yung AI technology. Kaya, parang kahapon lang nasolve na namin ito problema, bakit ngayon may iba naman? Kasi ho, ganun din, mabilis mag-compute, maghanap ng butas o maghanap ng ibang paraan. Example, yung balik tayo sa unang topic ko, SIM card registration. Yung SIM natin, na-discover natin, bago pumutok itong issue sa SIM card registration, meron palang capability ang makina na mag-register ng mag-isa kahit walang tao. I-input mo lang sa computer mo, ano ba yung parameters, ano ba yung mga requirements, subo mo lang yung litrato dyan na gumagalaw, subo mo yung personal information na bibili sa marketplace, pwede ka na mag-register ng SIM card. Kahit hindi ikaw ang nagme-may-ari ng identity na yun. Ito ho ay AI technology. So, maraming naglipanan dyan ng mga fake identities na continuously nililinis ng ating telephone companies, yung mga providers ng SIM card. Dahil wala ho sa gobyerno ang kontrol nun. Nasa private sector. At continuously natin silang ginagabayan din at binabantayan. So, iyan ho ay mga challenges ng technology. Mabilis ho. Huwag ho natin sasabihin na naglipanan. In fact, itong huli, nung sona ng ating mahal na presidente, tama na ang POGO. Tanggalin na. Okay. Bakit kaya minungkahi ng presidente yun? Hindi dahil sa usapan ng mga kung ano-ano sa Senado o sa Kongreso. Ito ho ay dahil may datos po tayo na kolekta tuwing nagre-read ho ang ating mga kapulisan under the whole of government approach. Ang dami nating na-discovery na mali sa pamalakan at yung epekto, lalong-lalo na yung mga license na IDL. Yung pala nire-resell nila kanilang lisensya at nagkukup-kup ng mga sindikato. Kaya tama na. Doon natin natitrace yung maraming mga massive scam messages na tatanggap natin. Kaya kung napapansin nyo, ang laki ho ng kabawasan na tinatanggap natin mga illegal messages dito sa ating cellphone. Ngayon, meron naman umiikot. Isa pang teknolohiya ho. Ito yung tinatawag na IMSI catcher. Ito ho ay illegal device. Okay? Umiikot ho ito, nasa loob lang ito ng isang sasakyan, nagtatransmit ng message.
Kasi hindi na sila pwede sa building, nahuhuli na namin sila eh. So, nagiging mobile na sila. Umiikot to. Tulad nung, I think, 2 weeks ago, nasa Manila kami. Biglang meron akong message. Marami kami. Natanggap na ang Maya account ko ay may sasara dahil meron akong hindi binabayaran. Nung itinawag ko sa Maya, wala ko kami ganyang message. Una-una, ako ay walang Maya account. So, tinanong ko sa mga tauhan natin sa Quezon City, meron pa kayo ganitong message? Wala siya kami tatanggap. Yung pala, very specific and targeted ang location. Ito ay mga mobile devices na kasakay sa sasakyan. Ito ay hinahanap din namin sila. Ina-identify din natin. Medyo may challenge dahil meron tayong kakulangan ng teknolohiya, kailangan bilhin para mahuli sila. Pero, hindi yun tumitigil ang mga kapulisan natin para maghanap sa kanila. So again, paalala ho natin, hindi ho lahat ng messages na natatanggap natin, tulad yan yung sa mga shopping scam, mga employment scam, nakalagay pa minsan yung pangalan ng isang kumpanya o pangalan ng kung ano-ano dyan na nagre-recruit. Yung pala ay nakatago siya sa internet service na kung saan nakasakay ang online platforms of communications. So, mahaba hong usapin, pero sample pa lang ho yan ang pwede natin pag-usapan. Speaking of scams, Mr. Ramos, meron bang kayong napansin na kung bumaba yung bilang ng mga scam activities ngayon? At pwede ba natin kami attribute dun sa renewed efforts ng gobyerno laban sa COVID? Okay, lagyan mo natin ng kategorya ang scam, no? Kasi maraming technologies kung saan dumadaan yan. Unahin natin sa text scam. Ang text scam na dumadaan sa SMS server ng mga telco. Kung dati ay nakakatanggap tayo, ang average 50 to 60, at the most, minimum 30 messages. Ngayon ho ay halos wala. Bakit biglang nag-surge? Nung pinag-aralan namin, nanggagaling na sa ibang platform. Yun nga lang, dahil iisa ang ating device, dumadaan din dito. Kasi convergence of dati call and text lang ito eh. Ngayon, ang dami na pwedeng gawin. Entertainment ko na, pati platforms ng iba't-ibang klaseng communication, nandito na lang. So, tumatawid yung kanilang messages sa ating mga cellphone, sa ating text system. Ngayon, meron tayong nakita na possible na loophole sa sistema ng mga telcos. Alam niyo, ang bagong SIM card, hindi niyo dapat nagagamit, di ba, pag hindi rehistrado. Yun nga lang, meron siyang leeway, maliit, napakalit na butas, na ginagamit nila para ma-enable mo ma-irehistro ang SIM card. So, meron siyang 3 or 5 free text messages na pwedeng tanggapin. Okay? Naka-open yung system nila. So, isinitan na rin namin ito ang telco. Bakit? Kasi dun sa mga financial scam na i-report sa amin, matapos namin pag-aralan, lalong-lalo na yung mga credit card holders, may tatawag sa inyo. Yung kanilang script, kuha nila ang bangko. Sasabihin, kayo ho ba si ganito, pangalan nyo? Siyempre, magtataka parang nakuha ang pangalan mo. Doon sa heading nung kumakausap sa inyo, taga-bangko. Ex-bank, sabihin natin. Mangyari, sasabihin yan. Tatanungin kayo ho ba ay bumili ng ganitong klaseng bagay sa ganitong tindahan, na ganitong halaga? Alam nyo kayo, hindi nyo alam. Pero, may solusyon ho yan. Kung gusto nyo maibalik namin ang credit sa credit card nyo, may papadala kaming code sa inyo.
yung pala, yung code na yun, yung OTP. Gagamitin nila kasi nakuha na nila credentials mo, card number, namimili online. Ikaw naman, every time may message na darating, pina-forward mo yung code na yun, which is an OTP actually. Only to realize, 1 week after or 1 month after, nasa billing mo, uy, akala ko tinanggal na ito ng bangko. Pinapeke ka pala. Yun ay mga peking taga-bangko. Puntahan po natin yung SIM card registration, Mr. Ramos. Sa ngayon po, meron pa kayong datos kung after yung deadline, gaano karami yung nagpa-register at ilan pa yung tinitignan natin para masabi natin na matagumpay yung registration. Kahapon ho ay budget hearing namin sa Kongreso. May dala ho ng datos yung ating National Telecommunications Commission. Hindi ko lang na-memorize, pero we have an average of 200,000 registrants a day. Okay? Doon sa lumang datos, yung original 180 million yung gusto natin makapture, no? Hindi ho yun lahat na-i-rehistro for various reasons. Okay? May issues tayo again of number 1, connectivity, number 2, yung mga nagre-rehistro, most likely, ang cellphone nila ay mababang klase. Of course, hindi na-consider yun. Noon, pero ngayon na-consider na yan. Kasi may minimum requirement na speed para meron kang successful registration. So, lahat yan na i-correct na natin. As far as doon sa, I think, 150 million or 160 million ang i-rehistro. Sa 160 million na yan, pinasala namin sa mga telco. Kasi, doon sa mga nahuli namin, ang dami hong pre-registered SIM na nakuha namin. So, of course, binibigay namin sa kanila, salain nyo, totoong tao ba to? Hindi ma-realize namin. May mga findings kami. Isang tao, 300 ng cellphone sa nakarehistro sa kanya. Automatic, tanggal na yun, nahuli na. So, marami tayo natanggal. Ang cut-off namin, dun sa mga pre-registered SIM was end of March of 2023. Karamihan ho sa mga SIM card na nai-rehistro before that, ang dami yung pwede. Dito sa bago, nagigpit daw ang telco. Puntahan po natin yung sabihin ng deepfake. Dahil alam po natin yung 2025 election ay papalapit na. So, anong paghahanda ng ginagawa ng inyong tanggapan, kasi katulad sa COMELEC, para yung mga usapin ko po dito sa deepfake ay ma-prevent natin para ma-maintain natin yung integrity ng papasok na halal. Ang deepfake ko is a form of artificial intelligence. Ang dami mo yan. Ibig sabihin, meron tayong software na pwedeng magmanipula ng isang boses o ng isang litrato ng tao pwedeng gawing 3D. Nag-attend ho kami sa Shanghai ng AI World Summit. Nakita namin napakapura ng technology na yan. Talagang kalahating milyon, pwede ka na gumawa ng isang kumpanya na mag-o-offer ng gagawa ng avatar kung tinatawag natin. Yun nga lang, gumagaling ang technology kasi yung avatar na mukhang cartoons ngayon ay mukhang totoong tao na. Pati boses kayang gayahin. Okay. Ang preparasyon po natin is to find a technology to counter or detect deepfake. Meron ho ganun mga technologies na inaayos pa ng mga suppliers. Okay? Bakit? Kasi ang deepfake, saan ho ba ilalabas yan? Sa ating mga cellphone, sa ating internet, sa ating mga social media platforms. Okay? So, nandun ho tayo, paano madedetect itong mga platforms ito na kung ang content ay hindi original. So, yan ho ang ating mga inaabangan na teknolohiya. Ang ating ahensya, specific CICC,
Maliban sa nag-aaral kami ngayon, together with other countries, how to address this, tinetest din namin ang mga technologies kung sufficient na ba o pwede na o kailangan pa natin ng dagdag na kaalaman para ma-address itong issue. Pastor, may last question, sir. Yung pong sa usapin ng mga nabiktima nitong deepfake na ito, malasan yung presidente po at mayroong ibang mga matataas na tao sa gobyerno at itong mga negosyante, bahagi po ba ang inyong tanggapan dun sa ginagawang pagsasyasan? And if so, ano pong update na pwede nyo ibigay sa amin? Tama po yan. Kami ho ay kasama sa mga nag-uusisa dito sa mga bagay na ito. Technical and science din ang ating ina-apply sa pag-solve ng mystery na ito. Unang-una, kailangan natin i-authenticate. Ito ba ay totoo o hindi? Doon tayo sa first stage ng yon. Of course, ang second stage will be sino nagpapakalat ito. Pangatlo, sino gumawa nito. Magkaiba ho yung nagpapakalat, iba ho yung gumagawa. Kasi ano yan eh, kumbaga sa ano eh, ransom for service, mga specialized fields ito. Parang bumibili ka, ay gawin mo nga ako ng ganitong banner. Pero iba yung kliyente, papagawa lang. Kataon lang na meron talagang mga kumpanya o individual na nag-invest ng malaki para gumawa nito. Content provider sila. Okay? So, doon sa mga nakita natin, matataas opisyal, yung aking boss na lang, si Sec Ivan may mga tumawag sa mga supplier after the video. Kaboses niya ho. Kaboses niya. Of course, mabilis tumawag sa amin ng supplier kasi kilala din naman natin. Totoo ba itong sinasabi niya? Hindi, wala nga rito sa bansa si Secretary. So, hinahanap po namin, in fact, nalulocate na namin yung mga papalaganap ito. There was, I think, hindi ko alam kung Laguna, Cavite o Bulacan, no? Merong isang na-raid ang NBI na isang grupo ng mga highly skilled ng mga Pilipino nagpapalaganap po nito. Nakalimutan ko lang yung complete details nun eh. But it does not mean na nahuli na sila. I think mga 11 o 12 sila doon sa isang kondo. Gumagamit, nakita namin marami silang devices. Titigilan. Most likely, meron din ibang gumagawa. No? Pero sila natumbok dahil yung kanilang cellphone. Nalulocate na natin. Sige po, kay Nalikan While, at kung gustong magtanong kay Mr. Ramos, itutuloy po natin yung panayam natin sa kanya. But at this point, we'd like to recognize si Yusek Lopez po ng Philippine Maritime Council para sa kanyang opening statement. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Muli po ako ay si Vice Admiral Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. At on behalf ng ating chairman ng National Maritime Council, ang ating puting Executive Secretary, Lucas P. Bersamin, napapasalamat po kami sa opportunity na ito, oportunidad, para maibahagi namin sa inyo, sa ating mga kaubayan, maiparating kung ano yung dapat ninyong malaman tungkol sa kontrobersya sa West Philippine Sea na nangyari during the past month, 3 weeks or so. Gusto rin namin iparating sa inyo kung bakit nangyari yun at ano ang position ng ating gobyerno para mawala po sa atin yung agang-agang ang pangamba na may nagsasabi na nawala sa atin ang Sabina Shoal dahil sa pag-alis ng Teresa Magbanwa. So itong opportunity na ito ay gagamitin natin para ipaliwanag sa ating bayan. Unang-una, klarong-klaro po ang posisyon ng ating gobyerno. Klarong-klaro po ang posisyon ng ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinabi niya ito paulit-ulit, hindi tayo i-abandona kahit na isang pulgadang even 1 square inch ng ating teritoryo
kahit na ang nag-aangkin nito ay isang superpower. Klaro din po na hindi natin lilisanin, no? Nandun ating strategic presence sa West Philippine Sea. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay isang whole of nation approach na ginagamit natin. Hindi lang po ang Coast Guard, hindi lang po ang Armed Forces of the Philippines, lahat po ng ahensya ng gobyerno, kasama na rin po ang taong bayan na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Minsan nakakalungkot po dahil instead na yung ating naratiba na nanalo na tayo sa arbitral ruling, may mga kasamahan po tayo, mga kababayan, ang kanilang binabanggit, minumungkahi na yung naratiba panang kabila. So, right now, yung kalagayan sa West Philippines ay remains to be stable. Hindi natin ipupubli na meron talagang presensya pa rin ang China doon, may mga barko sila. Bakit sila nandoon? Kasi ang pananaw nila, ang paniniwala nila, na maling paniniwala na ang West Philippine Sea o buong South China Sea ay kanila. Lilinawin po natin na ito po ay walang katotohanan, walang basihan kung ang pag-uusapan po natin na international law. Ang inaangklahan po ng ating gobyerno, nabanggit po kanina ay international law, particularly ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang pinaka-importante, yung ating napanalunan ng arbitral ruling ng 2016 na debunking, sinasabi nilang historical claim ng bansang China. Wala hong basehan yung tinatawag nilang 9-9 na ngayon ginawa nilang 10-9. Wala hong basehan yun. So, ang kahit po natin, huwag natin isipin, huwag natin ilagay sa ating isipan na mayroong tinatawag na 9-9. Wala hong basehan yun. Based on international law. Susunod po dun sa ating yung paglilisan po ng pera sa banwa ay hindi namumulugang isinuko natin ang Sabina Shoal o ang Scottish Shoal. Hindi rin po makutotohanan na sabihin natin nawala sa atin ang Scottish or Sabina Shoal. Wala hong nawala. No? Wala hong nawala. Atin pa rin ang Sabina Shoal. Bakit? Hindi lang Sabina Shoal, actually the whole West Philippine Sea. Dahil ang pasayan sa UNCLOS, yung anything within o sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ay pag may-ari ng coastal state. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay sa coastal state. Well within 200 nautical miles ng West Philippine Sea. Ikumpira nyo sa layo ng China. Ang pinakamalapit na probinsya ng China ay mahigit 500, kung sabihin na shoal ang pag-usapan natin, ito ay mahigit na 600 nautical miles. So, ano yung pinanghahawakan nila na kanila yun? Katang isip lamang, ika nga, at sinasabi nila na kanila yun. Ang maliwanag dito, ganun ang naratiba nila kasi gusto nila ipaniwala sa kanilang mga mamamayan na kanila yun. The audience directed is actually internal. Domestic audience ang kanilang gustong i-target ko ng message. Bakit? Alam niyo naman ng gobyerno ng China, no? Otoridad. So, pag malalaman ng tao nila na mahina ka ng gobyerno, ay baka mag-atlas. Kaya sinasabi nila yun, even yung mga nakapunto na sa China, wala silang internet access. Wala silang access na information sa labas. So ang naririnig lang nilang informasyon ay nagagaling sa kanilang gobyerno. Pero sa mata ng ating sa international community, yung like-minded nations, sa ating mga traditional na alyansa at mga bagong alyansa, wala pong naniniwala sa naratiba ng China. Kaya po, nananawagan po ako, sana lahat po tayo mga Pilipino maniwala
sa sinasabi ng gobyerno na atin ito ang walang karapatan ang bansang China sa lugar na ito sa West Philippine Sea. Yung mga barko na nandun sa West Philippine Sea ay tinaturi ang mali o illegal ang kanyang presensya. Dahil again, base sa UNCLOS, tayo lang ang bansang Pilipinas, coastal state, within the 200 nautical miles exclusive economic zone, tayo lang ay may karapatan sa mga resources nito. Tayo lang karapatan mag-exploit, mag-develop ng mga resources nito. So lahat ng sinasabi ng China ay mali. Walang kasihan. Okay? And paano natin may lalagay sa konteksto ang strategic present? Bibigyan ko muna kung ano, yung kasi yung ratio ng ating lupa sa karagatan ay 1:7, meaning sa kabuuan, there are 300,000 square kilometers of land as compared to almost 2 billion square kilometers of water. So with that, napakalaki ng ating karagatan. Yung West Philippine Sea ay isang part lang doon. So isabihin, napalaki ng ating challenge para i-cover yung ating karagatan. And being an archipelagic nation, being a maritime nation, dapat na malakas o papalakasin natin ay ang ating Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines pagdating sa territorial defense, meaning nandun yung Philippine Navy, nandun yung Philippine Air Force. Okay? So again, nais ko sanang panggitin din na as we speak right now, yung inalisan ng Teresa Magbanwa ay meron tayong pinadala. Hindi ko nasasabihin kung ito ay isang Coast Guard vessel o ito ay Philippine Navy vessel. But ang pinaka-importante dito, again, agam-agam ng ating mga kababayan, bakit walang kapalit? Meron tayong kapalit. At again, sabi nga, habang nag-uusap tayo dito, nandun na sa bandang lugar ng Sabino Shoal, ang ating pinadala na sinasabi natin kapalit ng kapalit. So, siguro, ilang mo na, I'm very glad to entertain any further question. Yes, yung unang tanong ko po, you quoted in an earlier report na yung government is mulling the idea of leasing ships from other countries. Ano po ang estado nito sa pangkasalukuyan? And if so, gaano karami yung tinitignan ninyo ng mga barko na pwede natin alkilahin? At in terms of deployment, paano po ito? Unang-una, narinig natin sa kamakailan lamang na naimbanggit ito ni Senator Tolentino. Siguro sabi niya, isang option dito. Tunay po yun, isang option. In fact, hindi lang ito naimbanggit, even yung nasa servisyo pa ako, na-float na itong idea na ito. Bakit pwede tayong umarkila kasi wala nga tayong kulang ng ating mga kagamitan na pandagat. So, nandun na yung usapin na yun, doon pa. Maganda lang na naibanggit natin yung ating buting senator, si Senator Tolentino. At sana siguro ma-consider ng ating mga otoridad at pag-aralan mabuti. Kasi hindi rin ganun kadali. Madaling humiram, no? Parang kotse yan. Pag nag-release ka ng isang kotse, may mga tanong dyan. Kasama ba yung driver sa i-release mo sa kotse o wala? No? Kayo ba ang mag-maintain ng kotse o hindi? So, ibabagsak natin doon sa perspektiba ng mga barko. Tama ang sinabi mo, ilan ba ang kailangan natin ng barko? Anong mga uri ng mga barko ang dapat natin i-lease? No? Meron ba tayong pera para mag-lease? Kasi hindi rin biro-biro kung paano mag-hiram. May kaakibat na budget na dapat. So, ito yung mga bagay-bagay na dapat pag-aralan kung consider seriously ng ating pamahalaan, especially ang Department of Defense at ang ating DOTR o Coast Guard. Dapat bang maghiram muna
habang hinihintay natin yung ating mga barkong pinapagawa o binili na habang ginagawa. Kasi ang paggawa ng isang bagong barko ay hindi naman kaya gawin ng 1 taon. Hindi kaya gawin ng 2 taon. Normally, mga 4, 5 taon o 7 taon. Kasi hindi ito pangkaraniwang barko na ginagawa sa, for example, sa commercial. Meron silang mga specifications. Military grade mga materials. So, ano namin, hindi siya ganun kadali. So, habang nasa proseso ang pag-acquire ng mga bagong gamit ng dagat, mapapunta man sa Coast Guard o sa Philippine Navy man, ay baka tama yung sinasabi ni Senator Martino. For the meantime, stopgap measure, siguro manghiram muna tayo, mag-rent muna tayo. But then again, sasagutin natin yung mga tanong natin kanina. Ilan ba? Anong klase ng barko? At paano ba? Meron bang yung personal ba nun, sasakupin natin, ihihiramin natin, meron ng driver, o sasakay lang tayo? Yung mga tanong na dapat pag-isipan ng ating pamana. Bahagi po nung tuloy-tuloy na modernization ng AFP. Under this administration, gaya po nung sinabi mo kanina, ilan yung inaasahan natin ng mga kagamitan pang dagat na maaari natin ma-acquire under the present administration? Sa programa ng modernization, especially ng Armed Forces of the Philippines, in particular, meron talagang tinatawag na Tier 1, Tier 2, Tier 3. Hindi lang ako, wala sa alam specifics na kung nasa tier na tayo, but ang klaro dito ay nasa pipeline na ang ating pag-acquire ng mga additional naval vessels at Coast Guard vessels. Ang pagkakaalam ko, yung katulad ng laki at ng Teresa Magbarra, nasa pipeline ay 5 pa na darating, na nasa ginagawa sa bansang Japan. And I was even told na baka meron pang 2. So, nandun yun. But again, tarang kanina, hindi siya ganun kadaling gawin. It takes time. It takes time. Kasi hindi lang naman yung, kumbaga, kahanang posporo yun, no? Ilalagay mo doon kung anong klaseng posporo sa loob. So, sabihin, mga systems yun. Systems. Ano po yung equipment na dapat kasama. So again, yun ang nakakadagdag sa pag-delay ng procurement. Kung yung kahalang, madali yun. Pero kung ano yung ilalagay doon sa loob, ayun ang magpapatagal. Just very recently po, lumutang yung idea na initignan ng Philippine government yung posibilidad na mag-file tayo ng isang resolution for the UN General Assembly. Is this something being discussed po sa National Maritime Council? Bahagi po ba kayo ng usapin nito? Unang-una, ang pangunahing agency of government is the Department of Foreign Affairs. No? So, sabihin, pag-aaralan nila yung option na ito, titignan na kung paano gagawin, ano yung mga dapat nilang ilagay dun sa case na yon, and then i-present ito sa National Maritime Council. So, what I'm trying to say is, hindi kagad nag-decide ang council kung walang rekomendasyon na nagagaling sa isang ahensya ng gobyerno na merong tinatawag natin purview, no? O yung kanyang, sila mismo ang mag-aaral nito, sila magbibigay ng mga rekomendasyon, ano yung implikasyon. So, pag nakuha na nila yung mga ganun, ipiprocess sa council for the other council members to, again, magbigay ng other inputs, comments, and take nila. So, pag nagkaroon na ng ganung discussion, nagkaroon ng recommendation, then isasala nila doon kay Pangulo. Sige po, buksan na po natin yung lapag para dun sa mga katanungan. Yes, ma'am. Ano po? Morning, Sir Catrina Domingo from ABS-CBN News. For Yusek Lopez, we understand that the Philippines wants to demonstrate that it is independent and capable of guarding its own sovereignty and territorial waters. But former Justice Antonio Carpio said that at this point, it would be dumb, his own words, not mine, if the Philippine government continues to refuse the offers of our allies
to provide a security escort in delivering goods and supplies to our outposts in the West Philippine Sea. Your comment on the former justice's words po? Tama yun, no? In fact, yung nandito yung commander ng Indo-PACOM, si Admiral Paparo, sinabi niya yun na yung offer of escorting, no, ay isa sa pwedeng gawing option. Nagpapasalamat kami actually sa Estados Unidos sa ganung offer. At nakaka sense of assurance ba na meron tayo talaga yung ipagiging alyansa natin ay medyo solid. Pero ang position naman natin gobyerno, unang-una, hindi porke may ganitong problema, ay dudulong kaagad tayo. So, meron tayong tinatawag na sense of pride, of dignity as a nation, na kung kaya naman natin, tayo muna. We will exhaust all our resources para lang ma-achieve natin yung ganung objective. At sabi ko nga, kung ito ay when push comes to shove, and when worse comes to worse, maybe now it will be an executive decision whether tanggapin nila yung alok na yon o tayo lang mismo ang hihingi ng tulong na gano'n. So again, isang option yon, but sabi nga natin, ang posisyon ng gobyerno, hanggat kaya natin, tayo muna. Pilipino ang gagawa. Sir, follow up. Sir, we understand na nag-deploy na ng second vessel pero na-delay yung arrival niya sa Sabina Shoal because of the weather conditions. Nakarating na po ba finally yung vessel? And how close or how near is it to the Escola Shoal? Ayaw kong magbigay ng detalye, but as sabi ko kanina, habang nag-uusap tayo ngayon dito, yung kapalit ng Teresa ng Banwa ay nandoon na o malapit na doon. So the exact location I cannot just, hindi ko pwedeng bagutin. Ang importante doon ay nakapaglayag na at ito ay ginagawa niya na yung kanyang mission na mag-conduct ng maritime patrol, mission na to determine, to get information, mission to detect and document whatever illegal activities are there. Alam mo, sabi nga kanina, mismong presensya pa lang ng mga Chinese vessels doon ay illegal na. Illegal na yun. So, they're just documenting ilan pa ba ang nandun para ito ay magiging bahagi ng ating Department of Foreign Affairs in coming up with a diplomatic approach. Meaning, pwede silang mag-verbal o diplomatic protest. We are documenting yung mga illegal activities ng China. Sir, ilan po yung pinapadalang assets ng Air Force or ng Coast Guard for air surveillance sa area? How often in a day or in a week? And gaano katagal po yung deployment ng kapalit na ship doon? Is it 5 months as well or is it an open-ended deployment, sir? Yung deployment natin doon, again, hindi ko pwedeng sabihin kung ilan, kung ano. Basta importante ang pangunahing ahensya ng Armed Forces of the Philippines ay ang Western Command at katulong na dito ang Philippine Coast Guard. So, what we are trying to convey sa ating mga kababayan na meron tayong presensya doon, nag-document natin kung ano man ang nangyayari doon. At kung paano natin ilalagay ating presensya doon ay hindi ko pwedeng sabihin. Pero nag-adjust na tayo dahil nakita natin kung ano yung reaction ng China nang tayo ay nag-angkla sa inangkla natin yung Teresa ng Banwa. So nagkaroon tayo ng operation adjustment. But the thing is, yung kanyang objective in coming up with yung mas magandang larawan, o tawag natin doon, maritime domain awareness, ay nandun pa din, hindi nabawasan. Kundi pinapaikting pa natin in combination with other approaches, technical and with our assets. Okay, Carlo? Sir, good morning, Sir Lopez. Nakakaranas mo ba ngayon ng harassment yung kapalitan na BRP Teresa Magbanwa? Dahil natin yung naka-pwesto rin ito malapit sa Sabina Shoal. So far, ang report sa atin, wala pa.
well and good. Wala pa. So kung meron man, ibabalita naman namin sa inyo. No? Kasi karapatan namin na informan ang ating mga kababayan kung ano nangyayari doon. Kailan sir nakalapit mangla Hindi ko pwede sabihin kung umangkla siya o naglalayag. So ayun, basta ang sabi ko kanina, nag-adjust na tayo. Nag-adjust tayo ng ating operational concept o modality. So, ang-angkla ay isang paraan, pero hindi ko sabing nag-angkla siya. So, ang importante dito ay meron na tayong presensya doon. Hindi na actually Philippine Coast Guard, meron din tayong presensya ng Air Force of the Philippines. So, it's a combination of the assets of both the departments, the agency, the Coast Guard, and the Air Force. Kaya sir, masasabi dito pa kayo sa sulat na yung kasunduan sa pagitan ng China at ng mga China. Yung gagawin ko English kasi wala kasing exact na ano. Ang meron tayo between China is provisional understanding. Sabihin pwede sabihin na kasunduan, no? Pero iba kasi connotation kasunduan eh. Pero yung provisional understanding na hindi tayo harangan o gagawa ng agresibong pamamaraan para maidating natin doon, especially sa ayungin, na walang karahasan na ito nangyari before. So it is not prejudicial to the interest of the country. Yung usapan na yun, yung understanding na yun is not prejudicial to both interests of the country. Yun ang position ng bawat bansa. Yes, sir. Sir Lopez, Miguel po from GMA Integrated News. Si Justice Carperico may rekomendasyon last time na mag-file ng isa pang arbitration case. Baka po may balak din o recommended ba rin ninyo na mag-file ng isa pang arbitration case para mas lalong tumibay yung claim natin sa WTO. Baka may gumagulong na rin po. Tama yun. Nadinig din natin. Isang magandang mangkahi o recommendation, sabi ko kanina, this is being seriously one of the options being studied by our Department of Foreign Affairs. Hindi na kasi ganun kadali yun. No? So sabihin, I'm not in liberty to discuss kasi that's beyond my expertise, but rather, bigyan na natin sa Department of Foreign Affairs kung ano yung nararapat, karapat-dapat na pamamaraan para isulong natin ang interes ng bayan laban sa China. Yes, ma'am. Good morning po, sir. Denise Osorio po ng PTV. Sir, in light of national security po, hindi po natin pwedeng i-reveal kung nasaan po ang ating barko na pumalit po doon sa Teresa Magbanwa. Pero maa-assure po ba natin ang seguridad ng mga nandoon po? Dahil po, di ba po, nakaraan, nagkakaroon po ng karahasan. Ngayon po kasi, kung hindi po natin alam kung nasaan sila, paano po natin maa-assure na safe pa rin po sila? Mas maganda nga yung nanghuhula sila kung saan. Kasi pag alam mo na kung nasaan, doon sila pupunta. Then yung parang magnet siya. So, that is our approach na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasaan sila. Para ang pinaka-importante doon, na nakocover natin yung napakalawak na karagatan. Not only sa Venus Shore, is called the shore, the UN. Basically, we're covering the whole of the West Philippine Sea to ensure that no other illegal activities are taking place. Alam natin, yung mga sabi ko kanina, presensya pa lang ng China doon ay illegal na. Illegal na. So, yung sa pang seguridad, it is better left unsaid kung nasa sila at kung ano yung ginamit na. Sir, follow-up lang po. So that means po wala pong any form of indication or identification po na sila po ay galing armed forces or Coast Guard? Hindi natin, again, kasi may mga lessons learned na tayo. Kasi pag nagsabi tayo gano'n, tinetelegraph kasi natin. Tinetelegraph natin yung parahan natin. So, again, as part of operational security, itong mga detalye na to are kept close to our chest as much as possible. Kasi otherwise, kung ikaw ang kalaban, malalaman mo, ito pala, so makakapag-discarte ka. So, mas maganda yung hindi nila alam kung paano
didiskarte yan kung ano man meron natin. So, nandun na tayo. Ipagpaluman din nyo, ba't yung mga ganyung operation details ay hindi ko pwede sabihin. Okay po. So, yes ma'am. For Director Ramos po, hi sir. Sir, what would you say is the biggest threat in terms of technology sa darating pong 2025 midterm elections? Definitely deepfakes na. Kasi it's a tool, deepfakes. The public will be misled by a lot of content. So hindi na natin alam kung ano ang magiging totoo at ano hindi. Patricia Lopez po for my PC15. Sir, recently po kasi naglalabas ng guidelines ang COMELEC regarding kung paano i-regulate yung social media use and AI na mga kampanya sa eleksyon. Meron na po ba kayong naging pag-uusap between COMELEC and CICC regarding this? Yes, we have continuous talks because we have to research technologies that could help them govern this coming election. May we get more details po regarding sa kung ano yung napag-usapan, ano yung hinihiling nila sa inyo, and other updates regarding that? Studies on content monitoring. So we have that capability actually. And then yung issue on how do you determine ang origin of this content that may be more than what is required. Kasi gusto nila i-measure na rin yung exposure ng kada kandidato and those who are propagating false information. So we are focused on that. Sir, do we have a timeline na po? Kanina po kasi sinabi niyo po na hindi pa po tayo prepared para po sa AI. Meron po ba tayong timeline na tinitignan kung kailan po tayo finally magiging prepared para dito? We have present technology, but as I've earlier mentioned, mabilis mag-evolve ang technology. What could be applicable now will not be applicable next month. So we continuously search for flexible tools that could address it. But right now, we have sufficient technology to detect. Sir, can you give us a ballpark figure as to how much these technologies for the elections would cost the government? Medyo pricey din because ang application nito is not only for election purposes. It's for a lot of practical purposes. How to monitor yung content that will be used for destabilization, for malfeasance, at yung mga nagpo-produce ng mga, lalo-lalo na streaming, yung online selling. We have a lot of complaints coming from personalities whose pictures, videos, even their voice are being used to sell products na hindi naman nila in-authorize. So around how much po yung medyo pricey? It's a subscription base, but the price is on per use basis. Sir, so how much po per use? Or how much po per month? Di ba po usually, sir, when we We have a subscription good for a year. How much, sir? Pricey din. How much, sir, is the pricing? 10 million at least. 10 million a year. Yes. Okay. So, kung wala na po kayong tanong, that concludes our press briefing for this morning. Meron pa, sige. For the last question. Sige. Sir, follow-up lang po. Bakit po tayo nagsasubscribe? Bakit hindi po natin kayang bilhin ito para tuloy-tuloy na lang po siya? Maybe we can ask BBM or Congress to increase our budget. Tandaan nyo ho, limited. Mababa ho ang aming budget eh. Our issue is, once na nag-acquire tayo ng technology, pinag-aaralan din natin kung kaya natin mag-produce. So we are at that stage. In the meantime, due to our limitations, yun muna. Okay? Because we're not allowed to have subscription for more than a year.
pakabo lang din po. Yung Comelec po kasi nagsabi na with the ICT, parang gusto nila ipatest yung mga ACN machines para malaman yung extent nito or gaano ka-successful siya. Kamusta po? Mayroon na po bang pag-uusap kung kailan gagawin ng testing with the ICT dun sa mga ACN machines? Marami na ho kaming pag-uusap tungkol yan. Naantay lang namin dumating yung makina talaga na dapat gamitin. Hello? Hindi po ba pwedeng unahin na yung mga makina nandito? Kasi around 33,000 na po yung ACN units ng hawak ng Comelec. Based dun sa schedule kasi nila, all testing will be done starting October. May timeline si Comelec na sinusunod din naman. Testing with the ICT po, hindi yung testing na hardware acceptance test kasi ongoing na yun po. Diba? Okay. Ang itetest dito, yung software kasi bago, and then the hardware kasi bago rin. So, all stakeholders will get a tweak kung paano gumagana ito. By October. October ho mag-umpisa. Okay po, on behalf of the Saturday News Forum, I'd like to thank our guests, Vice Admiral Alexander Lopez from PUCP, we have Mr. Carlos Oñate, and from CIC, we have Mr. Alex Ramos. So, salamat po ng marami sa inyo at pwede na po kayong magtanong sa kanila individual. Thank you very much po. Good morning.